ang katotohanan tungkol sa mga wishing star. Welcome back to my channel, class. Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamatagal ng paniniwala ng tao tungkol sa kalangitan. Ang paniniwala na pwedeng tumupad ng kahilingan ang bulalakaw. Class, ilan na ba sa inyo ang nakakita na ng bulalakaw? Yung na-excite kapag bigla na lang may gumuhit na liwanag sa gabi. Tapos may sisigaw, mag-wish ka. Bilisan mo! At dahil baka sakaling totoo, humihiling na rin tayo. Pero naitanong niyo na ba, totoo bang natutupad ang hiling kapag nakakita ng bulalakaw? O isa lang ba itong alamat na ipinasa at nagpaasa sa iba't ibang henerasyon? Bakit nga ba halos sa buong mundo ay may ganitong paniniwala? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Stargazer51. Maraming salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Zambales. Class, sagutin na natin agad, walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na ang makakita ng bulalakaw ay nakatutupad ng healing. Ibig sabihin, kung humiling ka ng 1 sa exam, kailangan mo pa ring mag-review. Hindi sapat ang bulalakaw, kahit 10 pa ang makita mo. Pero kung ganoon, saan ba nagsimula ang paniniwalang ito? Balik tayo sa sinaunang panahon. Libo-libong taon na ang nakalipas, wala pang teleskopyo, wala pang satellite, at wala pang siyentipikong paliwanag tungkol sa mga bagay na nakikita sa langit. Kapag may biglang kumislap o dumaan na liwanag sa kalangitan, para itong isang pambihirang pangyayari. Kaya maraming sinaunang kultura ang naniwalang may espesyal itong kahulugan. Isa sa mga pinakamatandang paniniwala ay mula sa sinaunang Greece. May kwento na iniuugnay sa pilosopong si Ptolemy na nagsasabing ang mga Diyos ay paminsan-minsang binubuksan ang kalangitan upang silipin ang mundo. Kapag nangyari iyon, may mga bituing tila nahuhulog mula sa langit. Dahil bukas umano ang langit, iyon na raw ang pinakamagandang pagkakataon upang marinig ng mga Diyos ang panalangin ng tao. Mahalagang sabihin, class, na ito ay isang sinaunang paniniwala at hindi isang siyentipikong paliwanag. Pero dito raw maaaring nagsimula ang ideya ng paghiling kapag may shooting star. Sa iba't ibang bahagi ng Europa, may mga taong naniniwala noon na ang shooting star ay senyalis ng pagbabago, magandang kapalaran o mensahe mula sa langit. Sa ilang kultura naman, naniniwala silang ang mga kaluluwa ng yumao ay naglalakbay sa anyo ng isang maliwanag na guhit sa kalangitan. Makikita ninyo, class, iba-iba man ang kwento. Iisa ang tema. May espesyal na kahulugan ang isang pambihirang tanawin sa langit. Pero class, may isa pang nakakatuwang tanong. Bulalakaw ba talaga ang nakikita natin? Ang sagot, hindi. Ang tawag natin dito sa Pilipino ay bulalakaw. Pero sa science, ang nakikita nating maliwanag na guhit ay tinatawag na meteor. Kapag may maliit na piraso ng bato o metal mula sa kalawakan na pumasok sa atmosphere ng Earth, napakabilis nitong gumagalaw. Dahil sa napakabilis nitong pagdaan sa hangin, umiinit ito ng husto at naglalabas ng maliwanag na liwanag.
Iyon ang nakikita nating tila nahuhulog na bituin. Pero ang totoo, hindi bituin ang nahuhulog. Napakalayo ng mga tunay na bituin. Mas malalaki pa ang karamihan sa kanila kaysa sa ating araw. Kung talagang mahulog ang isang bituin sa Earth, wala na tayong episode ngayon. At alam ba ninyo, karamihan sa mga meteor na nakikita natin ay napakaliit lang. Ang ilan sa kanila ay kasing laki lamang ng butil ng buhangin. May iba namang kasinlaki ng maliit na bato. Pero dahil napakabilis ng kanilang pagpasok sa atmosphere, umaabot ng libu-libong kilometro bawat oras. Nagiging napakaliwanag nila kahit sandali lamang. Kaya minsan, 1 segundo lang ang itinatagal ng bulalakaw. At bago ka pa makapag-isip ng wish, wala na. May mga pagkakataon din na maraming bulalakaw ang makikita sa iisang gabi. Ito ang tinatawag na meteor shower. Nangyayari ito kapag dumaraan ang Earth sa mga naiwang debris ng isang kometa. Para kang naglalakad sa isang daang maraming tuyong dahon. Habang dumaraan ang Earth sa trail ng kometa, mas maraming maliliit na bato ang pumapasok sa ating atmosphere. Kaya parang sunod-sunod ang mga bulalakaw. Recap class! Hindi na patutunayan ng siyensya na ang paghiling kapag may bulalakaw ay nagdudulot ng katuparan ng ating mga kahilingan. Ang paniniwalang ito ay nagmula sa iba't ibang sinaunang kultura na nagbibigay ng espesyal na kahulugan sa mga kakaibang pangyayari sa kalangitan. At ang tinatawag nating nahuhulog na bituin ay hindi talaga bituin. Isa itong meteor. Isang maliit na piraso ng bato o metal mula sa kalawakan na nagliliwanag habang pumapasok sa atmosphere ng Earth. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, class! Ang tunay na tumutupad ng pangarap ay ang taong hindi tumitigil sa pagsisikap.